Hello, ako po si Sir Henry Kobayashi, bali founder ng Hybrid Yaoyan Mixed Martial Arts Training. Gym po ako dito sa Cubao, yung Hybrid Yaoyan Mixed Martial Arts Training Center. Ako rin po ang founder mismo ng Hybrid Yaoyan. 37 years na po ako nagtuturo ng martial arts since 1984. Instructor na po ako. Iniimbitahan ko po kayo na mag-enroll po rito. Ako po ay lisensyado ng GAB as a professional mixed martial arts trainer. May license po ako dyan, active po yan. Ito pong gym po natin, naka-register rin po sa lahat ng mga government agency. Meron po tayong BPI dito, meron po tayong business license para mag-operate. Kaya nakakapagbukas po ng gym po natin. At kung sakaling yung mga government agency po nais kung kunin ang ating serbisyo, pwede naman po kayo mag-issue ng cheque under ng Hybrid Yaoyan Mixed Martial Arts Training Center. Dahil may mga account po tayo sa bangko, sa Land Bank, pati ganun po sa East West Bank. Ganun din po, salamat din po kay Choi Tak. Bumisita po siya dito sa gym ng Hybrid Yaoyan. Yan lang po at Kugay. Okay, ito coach ay ang tawag dito, Square Hybrid MMA Cage. Ito yung kauna-unahan. Actually, kahit sa buong mundo yan, mag-google ka, wala kang makikita ng ganitong klase ng cage. Ito lang, sa Hybrid Yaoyan mo lang makikita yan. Kauna-unahan yan. Square na Hybrid MMA Cage. Kasi karaniwan, yung sa WWE, boxing ring, tapos may bumaba na cage. Yung ginawa nila. Yung ibang cage naman, bilog. Yung sa 1FC na ginagawa. Yung iba naman, yung cyclone wire ang ginagamit. Ito, ang ginamit natin dito, yung iron grill para matibay. Tapos, ang natin dito, ang purpose nito, kaya ganitong ginawa natin cage. Ito kasi, pagka yung pure na cage ang gagamitin natin, pag nag-bounce yung tao doon sa mismong cyclone wire, bumubuntis yung cyclone wire na deform. Pag take down siya, bumanggasan sa gilid, nawawala sa forma yung mismong cyclone wire. Kaya, ang ginawa natin, para hindi mabuntis, ginawa natin ito. Kasi ito may tension dito eh. Tapos noon, sa baba naman, yung iba naman ginagamit ng URCC, sabihin natin, or ng 1FC, dati yung gumagamit sila ng hybrid ng MMA ring, di ba? Na 5 lubid. Ang problema lang doon, nire-reset nila. Yung resetting, medyo nawawala yung momentum. Kaya kagandahan dito, wala nang resetting kasi nasa ilalim sila, pwede sila mag-grapple sa ilalim. Magtuloy-tuloy yung laban niya. Tapos meron naman siya mga padded, may padding dito. Yan, ito sa ibabaw, pati dito. Yan, lahat yan, may padding yan. Tapos ito ay concept mo, master. Tatlo yung, tatlo yung ginagamit natin dito, yan, bawat, meron dito, leather to, yung ginagamit dyan. Yan, para hindi bubuka, para pag nauna sila dyan, hindi bubuka ito. Yan, nakatahi yan dyan. Nakatahi siya. Kasi yung iba, ginagamit yan, velcro lang eh. Kaya magandang klase siya. Ayos. Tapos ito, 2.5 inches yung rebonded foam. Para kahit ibalibag mo yung tao, hindi maipilayan. Pero meron pang rubber matting din sa ilalim niya. Tapos meron din siyang, merong iron grill. Tapos may rubber matting pa siya. Tapos sa 2.5 inches na rebonded foam. Kaya kahit ibalibag mo yung tao, hindi iwas injury talaga siya. Iwas injury talaga. Bali yung judo, pati yung wrestling, dito namin ginagawa. Pagka binabalibag mo, hindi siya makakasisira. Okay. Yun ang maganda rito sa ito. Bakit ba, Coach, Hybrid Yaoyan? Maraming Yaoyan na ang name dyan, no? Pero bakit hybrid at anong pinagkaiba nito sa iba? Pag sinabi kasi yung hybrid, isabihin nun, yung meaning pala ng hybrid, mix na agad siya eh. Ibig sabihin ng hybrid means mix. Sabihin halo. Sabihin, pati yung meaning, isa pang gamit ng yung salitang hybrid, sinasabi yan na upgraded version siya ng pinanggalingan. Halimbawa, kunyari, hybrid car. Pwede siyang di kuryente, pwedeng di gasolina. Or merong iba naman, pwede naman siyang di gasolina, pwede rin alcogas o kung anong ginagamit. Diba yung alcohol ang ginagamit niya. Sabihin, yun yung tinatawag na hybrid car. Pag hybrid gun naman, pwedeng pellet, pwedeng live bullet, pwedeng iyan mo siya. Kasi may i-attach ka lang doon, pwede mo nang gamitin yon. O meron ng iba na hybrid gun, ginagamit iba-ibang klase ng bala. Yung pwede mong pasok. Merong hollow point. Pag sinabi naman na hybrid rice, pwede mong itanim yan ng tag-ulan, tag-bagyo, tag-tuyo, pwede. Hybrid rice. Lumabas yun panahon ni President Marcos, yung hybrid rice. Iba yung sa China na sinasabi lang fake rice. Iba yun. Fake rice yung plastic lang yata yun.
Okay? Kaya ito, pag sinabing hybrid yaw yan, pwede kang maglaro, kalaban mo, striker, grappler, o wrestler, pwede mong tapatan. Kasi ang traditional na yaw yan, more on striking lang talaga. Kaya pag nadala sa ground, nahihirapan na sila ngayon. Kaya ito, may mga player natin, kahit na lumaban tayo ng purong striking yung kalaban niya, purong wrestler o purong grappler na nakakalaban, pwede na tayong lumaban doon. Yun yung kagandahan. Yun yung sinasabi ng hybrid yaw yan. Upgraded version siya, non-traditional yaw yan. Pinaganda lang natin. Yung mula doon sa traditional yaw, tinuturo pa rin naman natin yun. Pinaka-basic natin dito, pinaka-foundation. Pero, yung pag sinabing hybrid yaw yan hindi lang siya nakalimitado sa striking. Kasi paano kung nadala ka na sa ground, hindi natin naiwasan yan. Kahit gano'n ka kusay na striker pag nadala ka sa ground, mahihirapan ka. Kasi pag nasa baba ka na dyan, hindi nagmagalaw yung balikat mo, pati hips mo pag nasik na yung limang kanakalaban mo. Kaya kailangan marunong ka mag-maneuver sa ilalim. Alam mo rin kung paano gumawa ng mga submission. Kaya nakabagandaan din sa hybrid yaw yan, ang submission natin dito, sa traditional kasi, position before submission. Yan, yun yung SOP ng grappling. Okay, pag pasok sa loob ng guard, pasok muna yung guard, saka ka kukuha ng side mount o mag-pull mount ka, saka kukuha ng submission. Sa hybrid yaw yan, any position pwede ka makakuha ng submission. Yun ang kagandahan doon. Hindi mo kailangan kumuha ng magandang position. Ang mahalaga, makakuha ka ng tamang angulo, proper angle. Pag nakakuha ka ng magandang angle, makakuha ka ng submission. Yun ang kagandahan doon sa hybrid yaw yan. Yun yung tinawag na hybrid yaw yan. Then of course, meron ding grappling techniques, locking. Kasama rin yun. Pero ang kagandahan dito sa mga grappling techniques ng hybrid yaw yan, kumpleto siya. Kasi sa Jiu-Jitsu, more on upper body sila nakapokus. Nakapokus sila sa upper body. Americana, Kimura, Ambar, mga related choke, guillotine choke, yung iba-ibang klase ng mga submission sa upper body lang ginagamit. Okay, meron sila sa baba, kaya lang straight ankle lock lang, pati yung libar. Hindi madalas tinuturo lang sa jiu-jitsu. Pero sa hybrid yaw yan, kahit na sa baba, hanggang baba, pwede tayong kumuha ng submission. Yun ang advantage. Kasi, halimbawa, kunyari, ang kalaban mo, nakatayo na, ayaw talagang mag-engage sa'yo sa baba, sinasapak ka ng sinasapak, binabanatan ka, hindi mo makukunan ng submission yung taas, yung kamay, yung ano niya. Pwede mo kunan submission yung paa niya, kasi yun ang nakalapit sa'yo yun yung nangyari, gaya yung laban ni Pulayang, di ba? Nanggigil siya kay Alvarez. Nung susundukin niya sa Alvarez, bigla kinulan siya ng submission. Hinabol niya kasi. Yun yung nangyari, kasi nanggigil siya. Upakan niya, na-take down tuloy siya ngayon ni Alvarez. Kasi doon siya pinalo. Yun yung kagandahan doon. Ito ba yung sinasabi nilang dumog o iba to? Yung dumog. Kasi ang hybrid yaw yan, combination siya ng Filipino mga martial arts. Ayan, okay? FMA siya, FMA. Filipino martial arts yan. Okay? Ang striking niya, traditional yaw yan talaga. Galing sa palo na rin sinusuntok, multi-directional yung mga sipa, then hindi siya gumagamit ang mga blocking. Okay? Tapos nun, grappling naman niya, galing sa dumog, at sa buno naman, yung wrestling naman niya. Pero hindi lang naman yun, pinag-aralan natin. Nag-aaral din tayo ng jiu-jitsu, nag-aaral din tayo ng Rasen Sambo, nag-aaral din tayo ng Malitudo, nag-aaral din tayo ng iba-ibang klase ng mga martial arts. 12 klase yan, ginawan ko ng counter. Kasama na yung traditional yaw yan. Kaya yun naging hybrid yaw yan. Nice. Kasi kaya siya naging hybrid, no? Kasi hindi yung mga bagay na itinuro sa akin, yung halimbawa, kunyari, matino ko ng mga training kay Royce Gracie. Hindi yung tinuro ni Royce Gracie ang tinuturo ko sa estudyante ko, kundi yung counter doon sa tinuro niya sa akin. Ang kagandahan kasi noon, kung sakaling halimbawa, lumabang ka ng jiu-jitsu competition, syempre ito, hindi naman 100% hindi ka naman nagtagal doon sa training na tinuro sa iyo, baka 2 linggo ka lang naman nag-training doon. Syempre, yung essence lang naman na pag-aralan mo sa kanya. Kaya dapat doon, yung tinuro niya, gawa mo na ng counter. Alam mo paano labanan. Pagdating ng labanan, jiu-jitsu competition, mag-gold medal yung player mo. Dahil yung mga player na lagi nakababad lang sa grappling, pwede talunin ng player mo. Nangyari yan, may mga video ko ng mga ganyan na ilang beses tayo nakakakuha ng gold medal sa jiu-jitsu, sa wrestling, sa striking, mga ganon, yung mga player natin. Alright. So, ganun pala kaya hybrid. So, Master, ngayon ganito, paano, kung meron nanonood ngayon, gusto nila na, parang gusto ko makapunta sa gym doon, mag-aral ng hybrid yaw yan, ano ang dapat gawin, Master? Ito, ang kagandahan dito, mapapansin ninyo, yan, ang dami nakabukas na maliwanag yung nasa likod namin, kasi puro mga bintana na yan. Yung mga bintana na yan, unang-una, well ventilated itong yung gym. 10 mga bintana yan na malalaki.
Ngayon, naka-comply tayo sa lahat ng safety protocol ng IATF, itong hybrid yaw yan. Kaya kahit mag-ECQ pa yan, kahit mag-lockdown yan, nakabukas ang gym natin. Yan. Ngayon, itong gym ng hybrid yaw yan, malatagpuan to sa 5th floor ng Karen Building, kanto ng Annapolis, pati Montreal, dito sa Barangay E. Rodriguez, dito sa Cubao, Quezon City. Yan. Kung gusto nyong mag-enroll, pwede nyo kaming kontakin sa 0905-341-6868, 0922-357-4822 sa San. Tapos sa Smart naman, 0918-274-6083. Yan. Araw-araw naman bukas ang gym ng hybrid yaw yan. Mula Lunes hanggang Linggo. Kahit holiday, bukas tayo rito. Lagi nandito si Master. Ako mismo personal na magtuturo sa kanila. Yun ang maganda doon. Yun ang maganda. Kasi yung iba, assistant lang pinagtuturo nila sa mga estudyante. Bali, ako rito, ako personal na magtuturo sa mga estudyante. Yan. Since 1984, instructor na ako. Nagtuturo na ako ng martial arts. Talagang veteran na veteran talaga. Ngayon, Master, yung sinabi nyo kanina ay yung cellphone number, no? Ngayon, madalas ngayon sa FB tinitignan eh. May mga yung page ba tayo? Meron tayong page ng Hybrid Yaw yan. I-type lang po ninyo, Hybrid Yaw yan, Mixed Martial Arts Training Center. May more than 11,000 na yung mga likes doon, nung page na yon. Nice. Yeah, pwede kayo mag-inquire doon, pwede rin kayo mag-send ng mga message sa Hybrid Yaw yan. Magtanong kayo kung para saan yung mga technique na tinuturo dito sa Hybrid Yaw yan. Ang kagandahan kasi dito sa mga technique na tinuturo ito, gaya kung halimbawa kung magtuturo ako, ang para ng pagtuturo ko, number 1, ito yung pagkakasunod-sunod. Number 1, yung form. Kasi kaya tinawag na martial art yan, kasi may ma-art. Kasi iba, sumupay ka na, sumipa ng turo, hindi nila nag-guide ng mabuti kung paano yung paraan ng pagsipa o ng pagsuntok. Yan, kaya kailangan yung proper form ng mga technique. Parang fighting lang yung tinuro. Yung paraan ng paglaban lang. Kasi minsan may mga barok yung sipa na nakita mo Baga dapat formado, nasa tamang forma. Kaya number 1 yung form, okay? Huwag ka muna agad mag-focus sa kasi yung iba nagpo-focus agad sa power pati sa speed sa bilis Ang bilis sumuntok, ang lakas sumuntok. Ang problema, ang pangit naman ng mga paraan ng pagsuntok, pati ng pagsipa. Okay? Kaya dapat number 1 yung form. Parang sa kalye lang. Pag nakuha mo na yung proper form, anong susunod mo dyan? Pangalawa, yung focus. Kasi formado nga yung suntok mo, hindi naman tumatama, useless lang. Ang lakas mo nga sumuntok, kaya lang hindi rin tumatama dahil hindi naka-focus, useless din yan. Kaya kailangan, after ang form, pangalawa, focus. Pag nakuha mo na yung form at yung focus, ang pangatlo natin dyan, yung timing. Kasi nakapormado nga, naka-focus nga, kailan papalayo yung sinisuntok mo. Pag suntok mo, papalayo pala yun, wala sa timing. Kaya mahalaga ang pagkuha ng timing. Yan, form, focus, timing, ano susunod? Speed. Panghuli yung power. Yun yung pagkakasunod-sunod pag nagtuturo tayo ng mga technique dito. Sabi nga ng teaching style ni Master Henry. Tapos pag nagtuturo din ako rito ng mga technique, itinuturo ko para sa ang sitwasyon gagamitin yung mga bawat technique. Hindi po pwede na itinuro mo lang pero para saan yun, yung mga tinuturo sa iyo na mga technique. Kailangan nun, marutunan mo kung para saan yung mga technique na tinuturo. Anong sitwasyon mo gagamitin yun? Yan ba pang initial attack ba yan? Pang follow up ba yan? O kaya pang finishing move mo na yan o doon mo talaga bubuhos yung kasi pag bira mo ng yung pag excel mo ng talagang todo na yun yung panghuling atake mo na ibig sabihin kasi pag aatake ka na initial attack mo pa lang binuhos mo na agad yung nag-excel ka na agad ng todo yung pala meron ka pa palang follow up na gagawin kaya lang dahil medyo dikit yung labanan ninyo nasungkit ka ng isang solid yari ka dahil papasok pa lang nag-i-inhale ka pa lang ng time na yun nag-i-take ka pa lang ng hangin napasukan lang ka ng nakatake yari ka ngayon tutupi ka doon kaya mahalaga doon alam mo kung paano rin yung proper beating yung paghinga yun. Ayos, no? So, alam kitang-kita natin na veteran talaga si Master Henry. So, to close. Master, naniniwala ka ba na martial arts, exercise, nakakalaban ba ang, nade-develop ba ang ating immune system para labanan ang, virus? Malaking bagay yan. Kasi gaya yan, marami nagsasabi, ang gym dapat sarado kapag, mali yun. May mali doon. Kasi ganito sa totoo lang, dapat nun, ina-encourage pa nga ng gobyerno na magbukas ang mga gym ganitong panahon ng pandemic. Kasi kailangan natin tumaas yung immune system natin Kasi kita mo, kung nabalita mo, yung mag-asawa na nag-jogging sa kaya, nasagasaan, nabangga pa ng SUV. Namatay yung asawa niya, yung lalaki, nag-50-50 pa. Yun yung problema doon. Nag-jogging lang sa may gilid, nabangga. Kung nasa loob ka ng gym, hindi ka makabangga. Hindi ka Ang mahalaga lang dyan,
yung tamang paraan ng mga lahat ng mga safety protocol nagagawa natin na ipapakita dito sa gym. Kahit wala nagbabantay sa iyo, mahalaga 'yon. Yun yung kailangan lang dun eh. Hindi mo kailangan ipasara yung mga gym. I-lesson mo lang naman, kaya gaya doon sa hybrid daw yan. Day before, kung mag-train ng isang estudyante, hindi kami tumatanggap ng basta-basta ng walk-in. Kung halimbawa may pupunta rito ng mga tao, magte-text sila sa akin o mag-message na, sir, pupunta ako dyan bukas. Naka-appointment. Para hindi tayo yung crowded yung masyado yung gym. Yun ang ginagawa natin dito. Hindi natin encourage yung mga tao na pumunta ng walk-in na bigla nang darating dito. Kailangan may pasabi sila. Yun, gaya ito si Choi, nagsabi siya, may usapan kami, bukas darating siya rito sa gym, alauna, nalim pa nga ng konti. Ayun. Ito, yan si Makmak. May nag-train kanina, 3. Okay, dito maximum na pwede mag-train dito, 4 lang. Panlima ako, lima yung tao dito sa gym. Kung sakaling halimbawa, yung isang estudyante, meron siyang bisita, bilang yon doon sa 5. Kailangan lang, may 5 tao sa loob ng gym. Malaki naman yung area ng gym hanggang sa likod. Actually, malaki. Mamaya may tour tayo. 100 square meter to, itong buong area itong gym na to. Yan. May 2 CR pa dyan, may dressing room dyan, meron pa rin doon. Actually, ganda. Malaki itong gym. Tapos elevated pa. Kaya elevated, hindi tayo mapapasukan basta-basta ng virus. Nasa 5th floor tayo rito eh. Bago makarating sa taas yung virus na nasa baba, wala na yun. Nag-dissipate na yun sa hangin. Yun. Yun yung, welcome po kayo din sa hybrid daw yan. Kung sakasakali, kayo na po ang bahalang pumunta rito at kung interesado po kayo na mag-enroll din sa aming gym. Safe na safe naman po rito sa gym at matuturuan kayo ng maayos. Yes. Alright, and you heard it right here. No? Actually, madali siya hanapin kasi Cubao eh. Alam nyo naman guys, pag Cubao, sentro ng Kabihasnan. Okay, so it's Master, Henry Yap, and Choi Tak here. Till next time.